Ang ganda. Ang ganda. Angeles City. Grabe. Parang kape na yun nandun, no? Eh, tulog ng Termigioni, oh. Tayo'y magpapagas. Mura talaga sa Clean Fuel. 52.95 para sa premium. So papa full tank na tayo dito. Oops, yan na nga na. Pasko na yung tugtugan dito. So yeah, good morning guys. Hello, it's me, Casual Riding TV, and we're back with another vlog. So today, papunta tayo sa Angeles City, Pampanga para sa PMS ni Figo. And hindi lang PMS, magpapa-CVT cleaning na rin tayo kasi dapat nung last or sa manual parang nakalagay yata is 10,000 auto reading, dapat nagsi-CVT cleaning na. So medyo na delay na tayo sa schedule natin ng maintenance. Delay tayo ng 1 month, dapat every 5 months, diba? Or every 5k. So obviously hindi ko nakuha yung 5k, but na tumagal na ng 6 months. So kailangan talaga natin ipa-service na. Naku, yan na yung araw. Lalo ko inaantok dahil sa araw. Ayoko naman mag-shades kasi ang hirap kapag tatanggalin mo siya, kapag tatanggalin mo yung helmet. Tapos ibubuls ako. Tapos isusuot ko ulit kapag tapos ko isuot yung helmet. Parang hirap. Ang arte, no? Parang ang short ko today. Kanina nung pababa ako ng bayan, galing sa bahay, ang dami kong naiinisan. Pati yung feeling ng balbas ko, ng bigote ko sa balaklava, naiinis ako eh. siguro dahil puyat. Hindi pa ako nakakatulog guys eh. Siguro mga 1.5 pa lang ako na nakakatulog. Kaya ganon. And medyo inaantok-antok talaga ako, lalo kanina nung pababa ng Olongapo. Ito na yung theme park ko ng Pradera. May mga rides na rin. Siguro this Christmas magbubukas yan. Tsaka meron din pala tayong dadaanan dito, yung Kimco na showroom. Meron daw kasi silang smart payment dun eh. Noong last time na nag-check ako or nag-inquire ako sa may, kalimutan ko ng page yun, basta Husqvarna din eh, parang sa Daang Hari yata yun. Tapos yun nga, naitanong ko sa kanila yung kung may unit sila nung 2025 model na Husqvarna, yung smart payment tsaka bit payment. And then sabi niya meron daw sila dito sa Pampanga. So ayan, nilagay na natin yung Kimco Lifestyle Corner San Fernando para hindi natin malagpasan. Ayun, Kimco. Parang wala naman nung nakikitang smart dun. Ano natin? Sana meron. But kahit wala naman, ayos lang. Kasi dadaanan naman talaga natin. Oh, pero may KTM. May nakikita akong KTM dun. Yeah, tingnan natin. Ayun, shit, may bitpilin. Ice Bart. Nice. Oh, meron nga. Nakakita din tayo sa wakas
Kala ko kasi yung mga KTM or mga Husqvarna na nasa ano na, mga Las Piñas ganun. Pero meron sila dito. Ang ganda. Ang ganda. Ang forma na itong part na to. Angas. Ito ding Duke 390. Iba din yung dating yun eh. Dahil dito, mas lalo siyang umangas. Hooligan na hooligan yung dating yun. Alright, so bait ni kuya. Gusto niya pa sana ilabas yung motor na dyan sa gitna mismo para maupo-upuan natin, but naiya ako eh, ang daming gagalawing motor eh. So ayun, we're good. Saya, nagising na tayo. Grabe ba talaga impact ng ano? Iba talaga ang impact ng Smart P10 sa ano, sa akin. Ang lakas ng dating. Yan. U-turn tuloy tayo ngayon. But okay lang. Worth it. Bira kasi tayo makakita ng Smart dito, lalo na nung bago na version, guys. Usually mga stock is nasa Manila talaga. Kaya nung nalaman natin na meron dito, sinumantala talaga natin or dinaanan talaga natin. Ayan, so sa mega deck na siguro tayo dadaan, but tignan ulit natin si Waze. Alright, so dito tayo pinadaan ni Waze sa, ano, sa mega deck, which is good kasi maganda view dito. Oh. Ano ba yan? Medyo familiar sa atin tong daan na to. Unahan na natin tong student driver para hindi siya ma-pressure. So nasa SM Telebastagan na pala tayo. Malapit na to dun sa place nung kapatid ko, kaya siguro magla-lunch na muna tayo kasi mag-11 na din. And hindi natin alam kung gaano katagal yung service ni Figo, kaya mas mabuti na ihuli na natin yan, no? Hello. Yes, we're back. Nakapag-lunch na tayo. Medyo mahaba-haba yung break na ginawa natin. Nakapag-lunch tayo and then nakapag-change outfit pa, no? Nagpalit ako ng sweatshirt. Mas comfortable kasi. So kanina pa natin nababanggit yung shop kung saan tayo Papa PMS and CVT Cleaning, pero hindi ko pa nasasabi pala yung pangalan, no? So nakita natin siya sa Facebook. Ang pangalan ng page is kay Scoot Papi, and parang yun din yung kilalang name niya, Scoot Papi. Nalagyan na lang natin sa edit yung screenshot ng page nila para ma-check out nyo rin and makita kung anong mga meron sa kanila. So ayun, Moto Market and then Uniqlo. So mamaya after ng service natin, try natin pumunta dyan sa mga yan, and then dito na lang din tayo siguro maghahanap ng pwede natin mapagkapihan, no? Or yeah, titingin tayo sa TikTok. Meron akong nakikita yung mga authentic Japanese na cafe. Ba, laki
Pero meron ganito sa Marikina eh. Alright, so akala ko naliligaw ako. But look guys, ayun may nakalagay Vespa service. So bahay siya. Ayan, text na lang natin yung ano. Text na lang natin si sir. Wow, ang cool ng garahe niya. Oh shoot, ang angas. Hello. Hi. Ayun boss, may sinadya talaga kayo sa RLS or yun lang talaga PNS? Ito talaga. Tapos dinaanan ko na din yung kapatid ko. Grabe tong Vespa Sprint na to. Loaded. Ganda ng gulong. Grabe. Yung itsura niya pang mga ano eh, no? Yung ano yung group, yung Vespa Racing. Yung mga Red Bull Boys. Oo. Mga marilaki. Oo, yeah. Tuwan-tuwa ako dun eh. Magkano naman yung mga ganito? Yan, depende sa size. Parang kalakalawang na rin yung sa akin eh. Depende sa size. Eto hindi na to kinakalawang yung mga ganito. Hindi na. Tapos eto yung air filter eh, no? So, yung gagamitin ko. Grabe. Bongga. Grabe. Parang kape na yun na doon, no? Micro. Siyempre hindi natin pwedeng hindi papansin yung green bike na. Scrambler Ducati. So nagpalit tayo ng ganito. 3 piraso. Ang color na. Para tulong sa gandang. Like gamit lahat ng ano, no? Oo. Eh, tunog ng Termione, oh. Yung gulong niya pang truck pero pwede pa rin naman pang Wag lang sa basa. Madulas talaga. sa basa. Oo. 180cc. SIP na gauge yun. Sabi ko, ayoko na. May temp din pala dito, no? Kaya nakikita ko. Sa 40. Tapos naka-drop bar. Yeah. Ay, ang labas na ito. Ano yun, no? Pwede ka dito sa right. Aha. Right ka, tapos right ulit. Tapos Basta, left na yun, pag diretso infinity na. na yun. Yeah. Sige sir, thank you. Ingat! Next time Salamat! ulit. Sige! Ang sarap pag bagong PMS. Shit, nakalimutan ko kunin yung pangalan ni Kuya. Ang tagal namin nag-uusap doon kung ano ng topic namin. Hindi pa kami nagtanungan ng pangalan. Kasi babalik tayo doon. And magyaya daw siya ng mga tropa na tatambay. Sabihin lang daw kapag gustong
tumambay. Kapag gusto mong magkape-kape or inom or whatever, sabihan lang daw siya. So yeah, papakiramdaman natin. And ano ba, tingnan natin kung maalala ko kung ano yung mga binayaran ko, no? So ang total bill natin umabot ng 2,700. So 2,000 is yung ano natin yun, yung PMS natin, like yung change oil, then kasama na rin yung CBT doon. Like I said earlier, ilalagay natin yung ano, yung picture ng mismong package. Alright guys, dito na naman tayo sa Moto Market. Layo ng pinarkingan natin. Bakit kasi walang parking dito? Or yun, paid parking. So pwede ako mag-park doon. Paid parking nga lang, I think. Mukha, yeah. Yeah, tingin-tingin lang tayo ng mga helmets ulit. Window shopping. Maganda ng mga showy, no? Ito, Glamster. Ang ganda naman na ito. Yung kuya ko nakabili siya ng parang ganito, pero Nolan. Tapos parang naka-sale daw. Ito yung ano natin. Yung keychain, I think. Kulay white na Glamster. Size medium. So ito yung mga Nolan na sinasabi ko nga. Ang ganda. Yeah, parang ganito yung sa kuya ko. Pero sabi niya sale niya daw nakuha. Ang ganda. Ang gaan. Ito yung mga inner na tinitingnan natin before. May mga paddings sa elbow, shoulders, back, saka chest. Mga Dainese. Hangas ng gloves, oh. Ito, oh. Tapos ito yung mga pinaka basic looking natin. It's 3,990. Tapos ito yung mga dry pants, socks. Tapos ito balaklava to, alam ko eh. Yeah, balaklava nga to. Yan yung tela niya. Mga racing suit, sa mga riding jackets. Alright, let's go. Punta muna ako ng Mexikini. At nagyaya lang makipagkita itong kapatid ko bago ako umalis or bago dumiretso uwi. Sarap talaga dito, no? Parang okay na rin tumira dito sa Angeles. Minsan naiisip ko dito na lang kaya ako tumira. Mag-apply ako ng work dito, tapos at least malapit lang sa amin. Pwede pa rin akong umuwi-uwi, like every day offs or every weekends. So pag-usapan natin yung naging experience natin sa Port PMS ni Figo and CBT cleaning, and kung ano-ano pa na service na ginawa sa kanya kanina. Napaka positive na experience natin. Walang duda na nakuha ko yung gusto ko na service para kay Figo. Tsaka syempre sa akin din, complete transparency sa side between client and between him and sa client, which is me. Yung transaction was very transparent. Lahat ng ginagawa niya, ina-explain niya sa akin kanina, and kung bakit kailangan gawin to. And hindi rin siya yung tipo na i-upsell ng kung ano-anong item or kung ano-anong kailangan palitan. Pag hindi pa kailangan palitan, pag kaya pa or pwede pa naman ipagpaliban para sa susunod na lang, sinasabi niya. Hindi niya yung sinagad-sagad niya ako na okay, bilhin mo ganyan. Walang ganun. Lahat ng nilagay kanina, tinanong niya ako and nag-agree ako. And pag sinabi niya na okay pa naman yan, kaya pa yan sa susunod, katulad nga ng belt ko,
Sabi niya okay pa kasi mukhang hindi naman daw ako laspagan mag-ride. Kaya pa daw, tatagal pa. And pwede ko pa siyang gawin sa susunod. Pwede ko pang palitan sa susunod. Siguro after 2 PMS or after next PMS, after 5 months. Pwede na natin bilhin. Meron siya doon yung belt which is Piaggio din. So original Piaggio or Vespa component, Vespa part. So walang duda 'yon. And yeah, yung oil filter na nilagay niya sa akin, which is yung Malossi nga. As in okay siya. Kahit next PMS ko, pabayaan ko lang muna. Hindi ko kailangan palitan agad. So nire-recommend ko siya guys, na sulit yung biyahe. Kung every 5 months naman yung service ko kay Figo, I don't know kung paano sa Vespa nyo, but sa akin kasi every 5 months, sulit na siya na ibabiyahe ko siya ng ganito kalayo, walang problema. And ayun nga, kung i-compare mo sa 3,500 na quotation ng Vespa San Fernando sa akin, which is doon, sarili nilang oil, which is Shell yung ginagamit na oil. Tapos yeah, siguro yung I don't know kung Piaggio na oil filter yun, siguro naman Piaggio yun, yeah, kasi kasa talaga yun. And yeah, yun lang siguro, wala na mga extra. Ako yung 2,750 ko rito kanina, kasama pa yung nakabili pa ako ng bola, di ba, nung pinalitan namin. So sulit talaga, sulit yung trip natin doon. And again, I highly recommend Scoot Papi para sa mga Vespa nyo. Feeling ko hindi naman na kailangan i-endorse si sir eh. Mukhang kilala na siya dito sa Pampanga eh, or sa Angeles. Mukhang dinadayo din naman talaga siya. So saktong sakto yung tabi natin dito guys, kasi biglang lumakas yung ulan. Kasi sin malakas talaga, buhos. Okay, let's go home. Medyo humina na yung ulan. Actually, ambon-ambon na lang siya. Less than ambon nga. Kaya kailangan na natin umandar para mabawasan yung distance ng ita-travel natin. Kesa yung naka-stranded lang tayo, no? So right now, ino-observe ko yung tune-up na nangyari or yung ginawa. Hindi ko masyado naintindihan lahat kasi nung in-explain sa akin kanina. But yeah, ang pagkakaintindi ko is from yung 60 to 70 is dapat parang mas madali sa kanya na i-reach after nung ginawa ng tune-up dun sa bola lang, no? Dapat mararamdaman ko daw yun. So right now ang nararamdaman ko is mas responsive siya, tsaka mas smoother yung galaw or yung andar, which is hindi ko masabi kung dahil dun sa tune-up or dun sa pinalitan, or baka dahil bagong change oil, di ba? So hindi natin masabi, but nonetheless, like I said earlier, I'm very satisfied sa naging experience natin kay Scoot Papi. Ito yung mahirap kapag umuulan, mas lalong nagiging traffic kasi magulo yung kalsada. So wala naman na tayo mapag-uusapan guys, kaya end na natin yung vlog natin here. Thank you for watching, and if you're new to my channel, please do like and subscribe. I hope na enjoy nyo naman yung content natin today. And yeah, hindi ko man na ibigay ng detailed or in detail yung PMS natin earlier. Panoorin nyo na lang siguro yung part kung saan
ginagawa ni Scoot Papi yung motor natin, makikita nyo kung ano yung mga dinagdag niya doon, or i-edit ko na. I'll try my best to edit para alam nyo kung ano yung mga parts na sinasabi kong binayaran ko earlier. But to answer the question, yeah, to 750 yung total nung service kanina, and if sakasa ka nagpagawa, it will be 3,250 yata, or 3,550. So yeah, take care guys. See you on my next vlog. Ride safe and stay safe guys. Bye.